Nasa Batangas na ba kayo? Dinig ni Alondra na tanong ni Jennifer kay Tyrone sa kabilang linya. 20 minutes pa, sagot ni Tyrone dito. Nagda-drive ako. I'll call you kapag nasa destination na kami, okay? Kasama mo ba sa kotse ang babaeng yun? Ani ni Jennifer, napakagatlabi si Alondra dahil pakiramdam niya ay isa siyang kerida sa relasyon ng mga ito. Jennifer. Si Tyrone, tiningnan nito sa rearview mirror ang natutulog na bata. Narito ako para kay Devi, okay? Giit nito. Ipinikit ni Alondra ang mga mata at nagkunwang hindi affected habang naririnig si Tyrone na kausap si Jennifer. Ang totoo ay nasasaktan siya. Kung hindi ba niya niloko si Tyrone may chance kaya na maging sila nito? Baka hindi rin dahil simula nang dumating si Jennifer sa buhay nito, doon nagsimulang mag-ibang pakikitungo nito sa kanya. Mahal talaga nito si Jennifer. Dinig ni Alondra na tumili si Devi ng daddy sa kabilang linya habang tinuturuan itong lumangoy ni Tyrone. Nasa dagat ang mga ito kasama ni Alexa. Ang saya-saya ni Devi kasama ng daddy niya, hindi ba? Sabi ng ate Janice niya sa kanya habang pinanonood rin nitong mga ito. Maswerte si Devi, mabuting ama si Tyrone. Tiningnan niya ang kakambal. Nagsisisi ka bang hindi siyang ama ni Alexa? Tanong niya rito. Nagkibit ito ng balikat saka tinitigan siya. Ikaw, nagsisisi ka bang nagkahiwalay kayo ni Tyrone? Hindi siya makasagot. Minahal mo siya, hindi ba? Tanong nito. Alam mo na siguro ang sagot. Aniya rito saka napahinga ng malalim. Pero ikaw naman talagang minahal niya, ate. Sayang nga, pagkakataon mo na sanang may magmahal sa'yo na matinong lalaki. Pero mas pinili mo si Alex. Hindi naman kasi natin pwedeng turuan ang ating mga puso. Sagot ni Janice sa kanya. Pero ikaw kung talagang mahal mo siya, bakit hindi mo ipaglaban? May pait sa mga labing na pangiti siya. As if namang may laban pa. Alam mo namang ikakasal na siya kay Jennifer, hindi ba? At saka hindi naman ako ikaw. Paano mo naman nasiguradong ako talagang minahal niya? Hindi ko nakitang tiningnan niya ako ng gaya ng tinging ibinibigay niya sa'yo, Jazz. Sabi nitong hinawakan ng mga kamay niya. Kaya kung ako sa'yo, ilalaban ko yung nararamdaman ko. Hindi siya umimik, pero hindi naman siya si Janice. Hindi kasing lakas ang loob niya ng kakambal niya. Besides, it's no use. Kinasusuklaman siya ni Tyrone. Civil lang sila ngayon, dahil sa anak nila. Pero ramdam pa rin niyang matinding galit nito sa kanya at hindi na siguro mawawala pa yon. Kung ako sa'yo, aakitin ko siya. Suggestion pa ng ate Janice niya sa kanya. All is fair in love, Alondra. Go girl. Namumulang mukhang tiningnan niya ang kapatid. Napabungis-ngis si Janice. Kung nagawa mo dating mga itinuro ko sa'yo, magagawa mo ulit yan ngayon. Iyon pa nga lamang tinitingnan niya si Tyrone ay nangangatal na ang kanyang mga kalamnan. Yun pa kayang aakitin niya ito? Nagawa lamang niyang mga bagay na yun dati dahil gusto niyang iligtas ang papa niya. Besides, wala naman siyang choice noon. Pero para akitin niya si Tyrone ngayon, nanlalaking mga matang tiningnan niya ang kapatid. Seryoso ka ba sa sinasabi mong yan, Alondra? Nanlaki ang mga mata niya sa tinurang yun ng kapatid. Ni hindi niya makita ang sarili na nanghaakit ng lalaki. Besides, iniisip pa lamang niyang ipagtatabuyan na naman siya ni Tyrone gaya ng dati, ay nagsisikip na ang dibdib niya. Ayaw na niyang maulit pang mga sandaling yun. Saka mas makabubuti yun kay Devi. Dagdag pa ng ate Janice niya sa kanya. Saka lumusong na rin ito sa dagat at nakipaglaro kay Alexa. Halika na, Alondra! Yaya pa nito sa kanya. Hindi siya kumibo. Maya-maya ay umahon sa dagat si Devi at hinila siya sa dagat. Halika na, Mami! Hindi rin ako marunong lumangoy. Nag-aalinlangang sabi niya rito. Tuturuan ka ni Daddy. Kanina pa hindi mapakali si Jennifer. Bakit ba siya pumayag na mag-isang samahan sa resort ang mag-inang yon? Kung hindi lang masama ang pakiramdam niya ay talagang sasama siya sa mga ito. Kinatatakutan niyang muli na namang magkalapit ang mga loob ni Tyrone at Alondra. Marami pang posibleng mangyari hanggat hindi pa sila nakakasal ni Tyrone. Tinawagan niya ang ina ni Tyrone. Tita Agnes, anong gagawin ko? Iha, relax ka lang. Sa palagay mo babalikan pa ng anak ko ang babaeng nanloko sa kanya? Si Devi lang ang dahilan kaya siya nandun. Kilala ko si Tyrone. Hindi nun mapapatawad ang babaeng yun.
Saka ano pa bang ikinatatakot mo? Malapit na kayong ikasal. Hindi sisirain ni Tyrone ang ipinangako niya sa'yo. Pagbibigay assurance ng matanda sa kanya. Ngunit hindi yun naging dahilan para mapanatag ang kalooban niya. Ewan ba niya kung bakit sobrang insecurities na nararamdaman niya sa mag-inang yun? Jennifer, anak, huwag kang masyadong mag-isip ng kung ano-ano, okay? Magtiwala ka lang kay Tyrone. At next time para hindi ka nag-aalala ng ganito sumama ka sa mga lakad nilang mag-ama, okay? Hindi sinasadyang natabig ni Tyrone ang katawan ni Alondra nang hilain ito ni Debbie palapit sa kanya. Mabilis na nag-init ang kanyang buong katawan. Ramdam niyang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Parang may gumagapang na kuryente sa kanyang buong katawan. Mabilis siyang umatras palayo rito. Daddy, saan ka pupunta? Parang wala siyang naririnig. Nagpatuloy siya sa paglangoy papalayo. Hindi pa rin naman nawawala ang appeal sa kanya ni Alondra. Lalo pa, at aminado siyang napakaganda pa rin nito. Kung kaya't para makaiwas ay lumangoy siya papalayo sa mag-ina. Pinagod niyang sarili sa pag-snorkel. At least kahit na papaano ay nakakalimutan niya ang tawag ng laman na nararamdaman. Dinig niyang sumigaw ng daddy si Devi. Tinatawag siya nito. Ngunit hindi niya nilalapitan ang mga ito. Inabala niya ang kanyang utak sa mga magagandang tanawin sa ilalim ng dagat. Gusto niyang pawiin ang init na nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Ngunit parang tuksong naaalala niyang mga maiinit nilang sandali noong nagsasama pa sila ni Alondra. Damit. Lumangoy siya ng lumangoy hanggang sa makaramdam siya ng pagod. Saka lamang siya huminto nang bumalik na sa tabi ang anak. Iniwasan na niya kahit tingnan man lamang si Alondra. Sana naman napatawad mo na kami sa nagawa naming kasalanan sa'yo. Sabi ni Janice kay Tyrone na magkaroon sila ng pagkakataong makapag-usap. Kakatapos lang nilang mag-lunch at naglalaro sina Devi at Alexa habang si Tyrone ay nakamasid sa mga ito. Sinamantala yun ni Janice para makausap ang lalaki. Tiningnan niya si Tyrone saka muling ibinalik ang tingin sa mga bata. Hindi ganun kadali yun, Janice. Pero at least, nagbunga ng maganda yung nangyari sa inyo ni Alondra. Bumaling sa kanya si Tyrone, masama ang tingin. Sana humingi ka na lang ng pera sa akin at inamin mong totoo para walang naging gulo. Hindi yung ginamit mo pang kapatid mo para sa kalokohan mo. Naupo siya sa tabi nito. Aminado akong nagkamali ako. Sorry. Pero sana wag kang magalit ng gusto kay Alondra. Actually sa akin ka lang dapat magalit. Dahil napilitan lang si Alondra na sundin ang ipinagagawa ko. Para kay Papa. Dumilim ang mukha ni Tyrone. Hindi mo kasi naranasan ang mga pinagdaanan namin. Kaya hindi mo kami maintindihan. Pero umaasa akong balang araw mapatawad mo rin ako sa kalokohang nagawa ko. At sana huwag kang masyadong magalit kay Alondra. Dahil minsan minahal mo din siya. Ayan nga at nagbunga ng napakagandang bata yung pagmamahalan niyo. Hindi umimik si Tyrone. Tumayo na siya. Why don't you give Alondra a chance? Makahulog ang sabi niya rito. Tinapik pa niya ito sa balikat bago umalis. Nang dumilim na ay nagpaalam na si Tyrone kay Devi. Bukas ipapasundo ko na lang kay sa driver, okay? Talaga bang ayaw mong magstay dito ha, Daddy? Nakangusong tanong ng bata sa kanya. Hindi pa ako masyadong marunong lumangoy eh. Next time, susunduin kita. May malaking pool sa condo. Doon kita tuturuang lumangoy. Okay ba yon? Daddy, may chance bang magkabalikan kayo ni Mommy? Tanong nito ulit sa kanya. Sa halip na sumagot ay hinalikan lang niya ito sa noo. Saka ginulong buhok nito. Sige na, pumasok ka na sa loob. Hani ang iginiya na ito sa hotel room na tinutuluyan nito kasama ng ina. Good night. I love you, Daddy. Hanang bata sa mahinang tinig. Kinarga niya ito at muling hinalikan sa magkabilang pisngi. I love you too, Debbie. Nang ilapag niya ito at pumasok na ito sa loob ng kwarto ay mabigat ang mga paang humakbang na siya palayo. Mommy, ako po ba ang dahilan kaya galit si Daddy sa'yo? Tanong ni Debbie kay Alondra habang nakahiga na sila. Anak, bakit mo naman naisip yan? Listen, ano yung itinukod ang isang siko sa kama at humarap dito? May mga hindi kami napagkakaunawaan ng daddy mo, but it doesn't mean we love you less. Mahal na mahal kita, anak, and I'm sure ganun din ang daddy mo sa'yo. Bakit papakasalan niya si Tita Jennifer?
Ganun talaga. May mga bagay na gustuhin man nating makuha hindi pwede kasi meron na nagmamay-ari nun. Hinagod niyang buhok nito. Matulog ka na anak. At huwag mo nang ipilit na magkabalikan pa kami ng daddy mo. Okay? Nakakahiya kasi ikakasal na siya. Baka isipin niyang akong nag-uutos niyan sa'yo. Mahal mo pa siya, Mommy? Bago pa niya masagot ang tanong ng anak ay narinig niyang mahihinang katok mula sa pinto. Iniisip niyang si Janice lang yon na naka-check-in sa kabilang kwarto. Kung kaya't nataranta siya ng pagbukas ay makitang si Tyrone na nakatayo sa may pintuan. Nakasuot lang siya ng manipis na pantulog. Wala siyang suot na panloob kaya namamakat ang kanyang harap. Nahuli niyang doon nakatingin si Tyrone. Kung kaya't pasimple niyang itinakip doon ang kanyang mga braso. Natataranta siya at hindi magawang tumingin ng diretsyo dito. Tila nakalimutan ni Tyrone ang dahilan kung bakit niya binalikan si Devi nang makita si Alondra. Manipis lang ang suot nitong pajama top at wala itong suot na panloob. Kung kaya't napansin kaagad niyang namamakat nitong harapan. May kung anong damdamin na biglang nabuhay sa kanya. Napansin marahil yun ni Alondra. Kung kaya't mabilis nitong tinakpan ng isang braso ang dibdib. Pinamulahan siya ng muka. Lalo pat ang ganda-ganda nito habang nakalugay ang umaalo ng mga buhok. Hindi rin nakaligtas sa kanyang amoy baby cologne na pabango nito. Para tuloy gusto niya itong hilain sa isang kwarto ng mga oras na yon. May nakalimutan ka? Tanong nito. Umiwas siya ng tingin dito at tumiretso kay Devi na nakahiga sa kama. I forgot to give you this. Dinukot niya sa bulsang isang maliit na box. Excited na bumangon si Devi. Wow! What is this, Daddy? Bakit hindi mo buksan? Nagmamadaling binuksan ni Devi ang maliit na box. Ang lakas ng tili nito nang makitang bracelet na may initials nito. Wow, Daddy! Paano mo nalamang gusto ko to? Tuwang-tuwa nitong tanong sa kanya. Nakita ko kasing nakatitig ka sa mga bracelets nung mamasyal tayo sa mall. Hindi kita binilhan kasi mga fake lang ang mga yon. Ang ganda, Daddy! Thank you! Anitong yumakap ng mahigpit sa kanya. I'm glad na gustuhan mo. Nakangiting sabi niya rito. Isinuot niya sa kaliwang braso nitong white gold bracelets na may maliit na diamonds with Davis initials. Ipinasadya talaga niya yon para sa anak. Sige na, matulog ka na. Good night. Good night, Daddy. Tumayo na siya at lumabas na ng kwarto. Ni hindi niya na nilingon pa si Alondra dahil baka makalimot pa siya. Tensyonado si Alondra nang isarang pinto sa kanilang inuukupang kwarto. Mommy, ang ganda, hindi ba? Sabi ni Devi sa kanya. Hindi maalis ang tingin nito sa suot na bracelet. Nun ko pa pangarap magkaroon nito. Alam mo ba yun, Mommy? Nilapitan niya ang anak. Nakikita niyang mga mata ni Tyrone sa mga ito. Hinagod niyang buhok nito. Matulog na tayo, anak. Mommy, sana maging okay kayo ni Daddy. Kahit friends lang kayo. May pait sa mga labing ngumiti siya rito. Saka hinalikan ito sa ulo. Matulog na tayo. Inaantok na ako. Ani ang nahiga na habang nakayakap dito. Pero mukhang wala pang balak matulog si Devi. Dahil nakatitig pa rin ito sa suot na bracelet. Mommy, kapag ba binilhan ka ni Daddy ng bracelet, susuotin mo? Ay nako anak, matulog ka na. Kung ano-anong naiisip mong itanong. Hindi ako bibilhan ng daddy mo ng bracelet dahil magagalit sa kanya si Jennifer. Ang sabi ni Tita Jen, siya raw ang first love ni Daddy. Totoo ba yun, Mommy? Siguro. Bakit hindi ang daddy mong tanungin mo? Nagseselos ka ba kay Tita Jen, ha, Mommy? Bakit naman ako magseselos sa kanya? Para lang, naisip ko lang na may gusto ka pa kay Daddy. Uy, matulog ka na kung ano-anong naiisip mo. Nagbablush ka kasi kapag kasama natin si Daddy. Kaya alam ko may crush ka sa kanya. Sabi nitong bumungis-ngis. Uy, si Mommy may crush kay Daddy. Nangaalas ka pang sabi nito sa kanya. Tigilan mo nga ako dyan. Natatawa ng sabi niya rito sa kakiniliti ito sa tagiliran. Ang lakas ng halakhak ni Debbie. Na makatulog ang anak ay sa kanya pinakawalan ng mga luhang kanina pa gustong kumawala sa kanyang mga mata. Maski siya naiisip niyang ang saya-saya siguro nila ngayon ni Tyrone kung hindi nagkagulo-gulong lahat. God, akala niya ay nakawala na siya.
Hanggang ngayon pala'y ganoon pa rin katindi ang nararamdaman niyang pagmamahal para dito. At kahit na kailan ay hindi naman yun nawala o nabawasan man lang. Kung gaano niya ito kamahal dati ay ganoon pa rin katindi ang nararamdaman niyang pag-ibig dito. Samantalang ito'y tuluyan ang nakawala sa damdamin nito para sa kanya. Or para kay Janice? Nakikita naman niya kung gaano ito kasaya ngayon sa piling ni Jennifer. Pero masaya na rin si Devi. At ramdam niya kung gaano kasaya ang anak sa pagdating ng ama sa buhay nito. Hindi man aminin sa kanya noon ni Devi. Ramdam niyang naiinggit ito sa mga kaklase sa tuwing nakikitang kasama nito ang mga daddy ng mga ito. At least ngayon ay nakilala na rin nito ang ama. Hindi man niya kayang ibigay ang kagustuhan nitong maging isang buong pamilya sila. Kahit na paano'y masaya na itong nakakasama ang ama. Dumating ang kaarawan ni Devi. Pinagplanuhan ng pamilya Craig na sa kaarawang yun ay ipapakilala ang bata sa buong angkan at mga kaibigan ng pamilya. Kung kaya't isang malaking selebrasyon ang magaganap. Hindi pumayag si Devi na wala siya sa birthday celebration na ibibigay ng mga Craig dito. Kung kaya't kahit nagpoprotesta ang mga magulang ni Tyrone ay napilitan ng mga itong papasukin siya sa loob ng party para pagbigyan ng kahilingan ng bata. Ngunit mukha siyang gatecrasher doon dahil buong pamilya ni Tyrone ang masama ang tingin sa kanya. Ni wala ngang gustong pumansin sa kanya. Maya-maya ay nilapitan siya ng mga magulang ni Tyrone. Kung nakamamatay ang tinging ipinupukol ng mga ito sa kanya, marahil ay kanina pa siya namatay. Ramdam na ramdam niyang matinding galit ng magulang ni Tyrone sa kanya. Hindi pa rin namin nakakalimutan ang ginawa niyong panloloko sa amin, lalo na sa anak ko. Sabi ni Senyora Agnes Craig sa kanya. Nilingon nitong masayang-masayang si Devi habang nagpa-participate sa mga games na inihanda ng event organizer para dito. Kung hindi lang dahil sa apo ko, nung kang makapasok ka dito. But since nakiusap sa amin ang bata, pinagbigyan namin siya. Pero wag mo sanang kalilimutang napakalaki ng atraso mo sa amin. Napatungo siya. Pulang-pulang kanyang mukha sa sobrang kahihiyan na nararamdaman. Talaga namang napakalaki ng ginawa niyang kasalanan kay Tyrone at sa buong pamilya nito. Alam ko po yon, Mrs. Craig. At sa totoo lang, hindi ko rin po alam kung papaano ko kayo haharapin. Patawad po sa lahat ng mga naging kasalanan namin. Lalo na po sa mga naging kasalanan ko sa anak niyo. Alam ko pong walang kapatawaran ang ginawa ko. Na kayo kong sabi niya sa mga ito. I'll be watching you. Bawat kilos mo babantayan ko para masiguradong hindi ka na makakapanlokong muli sa amin. At hindi mo na ulit masasaktan ang damdamin ng anak ko. Sa oras na gumawa ka ulit ng kalokohan, titiyakin kong sa bilangguan na this time ang bagsak mo. Babala naman ang ama ni Tyrone sa kanya. Hindi siya umimik. Mahal namin si Devi. Pero wag mo siyang gagamitin para paikutin ang anak ko. Masaya na sila ni Jennifer. At wag mo na silang guguluhin pa. Hindi ko gustong makita ang pagmumukha mo. Naaalibadbaran ako. Mabuti na lamang at si Tyrone ang kamukha ni Devi at hindi ikaw. Sabi pa ni Mrs. Agnes sa kanya. Tahimik lang siya. Tanggap niya ang lahat ng sinasabi ng mga ito. Hindi niya masisisi ang mga ito kung magalit ng husto sa kanya. Kung tutuusin, deserve naman niya ang lahat ng mga masasakit na salitang natatanggap niya sa mga magulang ni Tyrone. Talaga namang sobrang ginawa nilang panloloko sa mga ito. Hindi lang sila basta nagsinungaling. Pinagkapirahan pa nila si Tyrone. Pagsilbihan mo ang mga bisita. At huwag kang umasta na isa ka rin, Craig. Sabi ni Mrs. Agnes Craig. Saka tinalikuran na siya. Kasunod naman ito ay ang ama ni Tyrone. Kinagat niya ang labi upang huwag mapaiyak. Lalo pat nakita niya si Jennifer na pangisi-ngisi sa isang mesa habang nakatingin sa kanya. Maya-maya ay may lumapit ng isa sa mga staff ng pamilya Craig at iginiya siya patungo sa kusina. Hugasan niyo raw po ang lahat ng mga ito. Sabi nitong itinuro sa kanyang tambak ng mga hugasin. Walang imik na sumunod siya sa sinabi nito. Kung itong paraan para mapatawad siya ng mga Craig, kahit siguro gaano karami ang pinggan na huhugasan niya ay okay lang sa kanya. Mabuti naman at alam mo kung saan ka nababagay. Narinig niyang sabi ng isang tinig mula sa kanyang likuran. Paglingon niya ay nakita niya si Jennifer na nakangisi sa kanya. Ngising parang nakakaloko. Dapat siguro ay tulungan mo na lang akong maghugas ng pinggan. Nangaasar na sabi niya rito. Kesa ganyang halatang selos na selos ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Napahumindig ito sa sinabi niya.
Hindi ako nagsiselos kahit nakailan sa isang katulad mo. Defensive na sabi nito. Mapanuyang tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Sa palagay mo ba dapat akong magselo sa isang kagaya mo? Ha, you're nothing but a gold digger. Ni hindi tayo magka-level para pagsilosan kita. Inihinto niyang ginagawa tong marap dito. Talaga lang ha? Kaya ba heto't sinundan mo pa ako dito sa kusina? Nakangising tanong niya rito. Yan bang hindi nagseselos? Halatang napikon si Jennifer sa sinabi niya. How dare you? Sigaw nito sa kanya. Bigla siya nitong hinatak at sinabunutan.